Marami na ring pagbabago rito, no? May mga naging tambakan to na ng sorting area na ng mga basura. At ito yung itsura ng ilog dito. Ayan, no? Sobrang itim. Literal na maitim na. No, kaya makikita ninyo, yun, mga nakaparada yung truck doon. Di bali ito na yan, marami na yan, nakaabang na yan. Continuous na yan hanggang doon. Dami ring basura, grabe. Pag nandito kayo, maamoy nyo talaga yung amoy ng ilog. Amoy burak, amoy kanal. Napakalaking bagay na ito, itong ginawang flood control na to. Well, hello mga ka-adventure. Welcome sa ating channel. It's me again, Francie. At nakikita nyo naman, nandito tayo ngayon sa may Metro Manila. At ang kinatatayuan natin ngayon, nandito tayo sa may Longos, dito sa may C4. Ayan, kung makikita ninyo, ito yung pinaka Longos Park. Ayan. Ito yung pinaka Longos Park. At dito na tayo nag-umpisa mag-vlog, malapit sa Fisher Mall. Di bali dito sa likod natin, ito yung papuntang monumento. Ngayon, meron tayong pupuntahan. Dito tayo pupunta sa may C4, sa Letre, na tinatawag sa Letre, papuntang Nabotas. At meron tayong pupuntahan doon na isang ginagawang reclamation na project na ginagawa sa may Nabotas. Di bali, parang daan, kalsada. Nagtatambak sila ng lupa sa dagat para maging ruta, maging alternative route. Parang parang ito yung tinatawag na SALEX or yung South Access Link Expressway na magdudugtong doon sa ginagawang New Manila International Airport o yung tinatawag doon sa may Bulacan International Airport. Ayun ang pupuntahan natin at ayun ang sisilipin natin ngayon, yung tinatambakan na reclamation area dito sa may C4 Nabotas. Kaya kung bago lang din kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. At ngayon ay araw ng Sunday, June 21, 2026. Time check, it's now 10:30 na ng umaga. At dito na tayo nag-umpisa para ipakita ko sa inyo yung ginagawang reclamation project doon sa C4 Nabotas. Tara, let's go. At ayan, bago tayo magpatuloy mga ka-adventure, ito yung uli yung itsura ng Longos dito. Ito yung Longos Park. Yan, makikita nyo rito, meron mga parang may vandalism pa. Pinapaganda to ng LGU, pero yung may mga tao talaga na nagpapasira ng ganda ng lugar. Yan, diretso na tayo. Tuloy na tayo sa ating pupuntahan ngayon dito. Malapit na lang naman yon, mga ilang kilometro na lang. Ayan ang itsura dito sa Longos, sa C4. Marami na ring pagbabago rito, marami ng mga nakatayong fast food tsaka ibang establishment. Tapos dito makikita nyo na naging tambakan to na ng sorting area na ng mga basura. Ang dami, ang baho tuloy. Doon sa kabilang side, mga yon, warehouse ng mga trucking. Ayan, makikita ninyo ang welcome sign ng Barangay Longos. Bali, alam ko sakop pa rin to ng Malabon. Sakop to ng Malabon. Ito yung Longos Elementary School sa kaliwa. At tutuloy na tayo dito. Tatawid na tayo rito sa may tulay ng Longos. Ang kasaysayan ng Barangay Longos sa Malabon ay nag-uugat sa lumang Tagalog na salitang Longos na nangangahulugang piraso ng lupa na nakausti sa anyong tubig. Ang lugar ay may malalim na koneksyon sa makasaysayang dagat-dagatan at naging mahalagang entablado noong panahon ng mga Espanyol at himagsikang Pilipino. Noong panahon ng mga Kastila, partikular noong taong 1887, itinatag sa Longos ang ampunan na tinatawag na Asilo de Huerpanos. Ito ay pinamahalaan ng mga paring Agustino upang kupkupin ang mga ulila at biktima ng salot noong 1882. Ang kabuuang bayan ng Malabon ay dating kilala bilang Tambobong bago ito naging Malabon.
Ang Longos ay isa sa mga makasaysayang pamayanan na naging patunay sa pagbabago ng Malabon mula sa pagiging maliit na pamayanan sa ilalim ni Raha, Lacandula hanggang sa maging mataong industrial na lungsod sa kasulukuyan. Yan ang itsura dito. Grabe. Parang hindi na yata ilog ito Grabe na Pakikita ko lang sa inyo mga ka-adventure. Nandito tayo sa tulay ng Longos. At ito yung itsura ng ilog dito. Ayan sobrang itim. Literal na maitim na. Halos patay na tong ilog na to. Naging naging kanal. Doon may kabilang tulay pa ron Yun yung papuntang sa may sa parte ng Malabon City doon. Yan, di bali dito sa part na to, makikita nyo, ayan yung pinaka pumping station ng Malabon. Yan, Dulong Adante, pumping station. Tapos makikita nyo yung flood control dito. Maganda yung pagkakagawa ng flood control dito. Ayan, doon pa sa kabila. Napakaraming bahay At gusto ko lang ipakita rin sa inyo sa aerial shot kung ano ang itsura ngayon ng Metro Manila. Yan, makikita ninyo ngayon, napakaraming bahay. At talaga namang overpopulated na tong lugar na to, Overpopulated na. Kita nyo naman sa aerial shot, napakaraming bahay at building. Yan na itsura ng ngayon ng Metro Manila. At makikita nyo talagang polluted na. Pati yung hangin, napaka-polluted na. Sobra na yung pollution dito sa Manila. At ngayon, tutuloy tayo ngayon sa ating pupuntahan dito sa may Navotas C4, yung ginagawang reclamation area. Bali itong dinadaanan natin, ito na yung C4. Ayan, marami to, itong mga squatter na to ng bahay. Iba nga dito, ginawa ng mga parking area tong mismong kalsada. Meron pa mga junk shop Tapos basura, grabe. Dito mukhang may ginagawang project dito. Flood control siguro. May backhoe. Yan, dito na tayo ngayon. Papasok na tayo ng Navotas City. Yan na, ito pa rin ang itsura dito. Yung pangalawang tulay. Bali, ito na yung pinaka pumping station ng Navotas. Ayan doon naman sa tulay, sa kabila, yun na yung Tanyong Malabon, patawid din ng Navotas. Grabe, daming basura Yun kung nakikita ninyo ginawa ng tapunan ng basura doon. Pero alam ko merong ginagawa ritong clean up yung mayor dito ng Navotas. Nagkakaroon ng clean up dyan sa ilog. Kasi nga para hindi masyadong makaperwisyo pagdating ng mga baha. Napakaraming bahay dito. Ayan doon pa makikita ninyo. Dito naman sa kanan natin uli, ito na yung bagong tayong ditong DPWH Yan, Malabon Navotas office. Shoutout sa mga taga Navotas, ang mga Naboteño. Ito yung pinaka Navotas Plaza. Ayan pinaka park dito. Pinaka park. Ito na yung crossing. Yang sa kaliwa papuntang Agora. Didiretso tayo rito. Ito ang itsura ng C4 Road dito sa may Navotas area. At dumadaan na tayo kasalukuyan sa Bagong Bayan. Maraming mga kainan dyan sa mga gilid ng daan na kayong makikita. Kapag bibiyahe kayo, maraming kainan dyan. At nandito na tayo ngayon sa may Centennial Park na tinatawag. Ito ngayon ang itsura ng Centennial Park sa Navotas.
Meron na pala bagong gawa rito ano, Navotas Convention Center. Yan kung makikita ninyo. Ewan ko lang kung makakapasok tayo rito. Ito na yata yung ginagawang ano rito reclamation na sinasabi ko. Yung tinatambakan. Ayan. Dito na nga. Ayan oh. Ito na nga. Sir, good morning sir. Sir, pwede magpaalam? Alam ko lang. Kukuhanan ko lang ito ng video. Ha? Kabila. Yung reclamation sir, yung tinatambakan. Thank you. Ayan, ito na yung itsura ngayon dito, mga ka-adventure. Ayan daming tinatambakan oh. Pinapalapad pa pala tong Centennial Park. Dinadagdagan pa ng tambak. Makikita ninyo ano yung dagat na yun At meron na rin akong nakikita doon sa kabilang ibayo ng dagat na tinatambakan na rin parang may dredging na ginagawa doon Tapos ito na yung parugtungan. Parang magdudugtong siya. Di bali doon na yung papuntang Bulacan International Airport o yung New Manila International Airport. Ito ang kasalukuyang reclamation project na ginagawa dito. Ito ang coastal road na magkokonekta sa Navotas Boulevard Business Park na matatagpuan sa Tansa, Navotas. At dito makikita at estimated ko mga more or less 1 kilometer na ang natatambakan na lupa. Ang Coastal Bay Project na ito ay magkokonekta din sa Southern Access Link Expressway o SALEX. Ang SALEX ay may habang 40.65 km elevated toll road project at ito ay kasalukuyang nasa yugto ng construction at pre-construction phases. Sa kabilang dako naman, makikita natin yung kadugtong ng ginagawang pagtatambak dito sa ginagawang Coastal Bay Road. Wala pang opisyal na petsa para sa pagtatapos o estimated completion date ng Coastal Bay Project na ito. Pero kapag ito'y natapos na, mas mapapabilis ang transportasyon ng ginagawang proyekto na ito sa mga darating na panahon. Makikita din sa bahagi nito na mas pinapalawak pa ang pagtatambak para sa mga iba pang project na itatayo dito. Ang Navotas Coastal Bay City ay merong 650 hectares na lawak. At itong project na to ay merong halaga na 57.4 billion pesos. Araw ng linggo kaya makikita ninyo yun, mga nakaparada yung truck doon. Tara, tignan natin kung makakapasok pa tayo. Bali, napakalaking tulong na ito kapag ka nagawa tong pinaka-access link road na to papunta doon sa dahil unang-una mapoproteksyonan dyan din yung pinakabayan ng Navotas sa pag high tide. Ayan ay ito na pala. Hindi na po makakadaan wala na po yes sir, thank you. Kala ko may daan pa rito. Ano na pala yon? Private na yon. Hindi na tayo pwedeng pumasok. Tara, ikot naman tayo rito sa may mismong Centennial Park. Yan, di bali ito, parte pa rin ito ng Centennial Park Marami ditong pumupunta Pero sinarado muna sa ngayon Sarado siya ngayon. Yan, punta muna tayo rito. Ito na yung di bali yung dating Navotas Centennial Park.
Pero ngayon, dahil nga sa ginagawa, tinatambakan yung reclamation area dito. Kaya pasamantalang sinarado muna to. Meron pa kayo makikita rito mga food stall. Sarado pa kasi. Kaya maaga pa. Nagbubukas ito pagka tuwing hapon. Mag soft drinks muna tayo rito. At tara mga ka-adventure, ipakikita ko pa sa inyo kung saan dudugtong itong ginagawang reclamation area na to, no? Yung pagtatambak dito. Bali dito tayo. Ito na yung pinaka C4. Ngayon ito yung tinatambakan. Ito yung dahilan dito, dahil dito sa ginagawang South Access Link Expressway. Dito yan manggagaling. Ito mismong dinadaanan natin. Yung pinaka island dyan sa gitna ng kalsada na yan. At yan uli yung Navotas Convention Center. Yan, bagong gawa yan. At dito makikita ninyo, no? Ayan, no? Ito na yung pinaka ilog dito ng Navotas City. Ngayon, itong Navotas Fishport na to, no? Matagal na akong di nakakapasok yan. Ginawa pala nila, tinambakan nila to doon sa malayo. Ang laki na nang natatambakan nila. Tapos may ginagawang bagong building dito, no? At ito na yung reclamation area na tinatambakan. Dito yan, di bali dudugtong. Dito. Di ko lang alam kung paano magiging forma, pero ipakikita ko pa sa inyo. Abante pa tayo doon sa unahan. Di bali itong dinadaanan natin, ito na yung mismong papuntang Road 10 o tinatawag na R10. Dire-diretso na hanggang sa makarating na tayo ng Intramuros, Manila. Yan, papuntang Coastal Bay. Di bali ito na mga ka-adventure. Ito na yung mismong rito, nakaabang na gagawing access, no? Yung expressway, yung South Access Link Expressway. Kasi papunta na tong south. Meron pa rin yung isang ginagawang project, yung NALEX naman, magmula sa north papuntang Bulacan International Airport. Ayun naman ang tinatawag na North Access Link Expressway. Di bali ito na yan, marami na yan, nakaabang na yan. Continuous na yan hanggang doon, dire-diretso na papunta sa Manila, sa pinaka-capital. Dire-diretso na yan, may mga nakaabang na. Kaya nire-ready na rin yung pagtatambak ng reclamation area na yon para magkasabay-sabay na to yung pagdudugtong ng ginagawang access road na to. Tara, balik pa tayo doon mga ka-adventure bago tayo magpaalam sa video na to. Di bali dito na yung tinatawag na boulevard ng Navotas. Ayan, ng Fishport dyan. Kakanan kayo dyan sa may stoplight na yan. Yan na yung tinatawag na boulevard. Napakalapad ng kalsada na to. 2, 4, 6 6 na lane. Ayan ang itsura ng mga lokal dito sa Navotas, dito sa may bandang boulevard. Uso pa rin dito yung mga pedicab, ayan, no? Yung dipadjak. Pagka mamamasahe kayo, kung gusto nyo pumunta sa ibang mga lugar dito. Tawag pala dito Escador Park. Escador Park. Yan pala yun. Ito na naman yung Bangkulasi Pumping Station. Ayan, no? Di bali meron diyang floodgate. Ito na yung pinaka floodgate. Ito ang kagandahan dito sa Navotas City. Ang LGU dito, talagang nag-produce sila ng mga pumping station tsaka flood control
para magkaroon ng ano rito, ng protection para sa mga local residents ng buong Navotas City. Ito na yung ilog uli, oh. Nandito na tayo sa kabilang side. Doon tayo galing kanina. Ang daming mga bangka na namamalakaya, oh. Dami ring basura, grabe. Pag nandito kayo, maamoy nyo talaga yung amoy ng ilog. Amoy burak, amoy kanal. Tapos yun yung ano, tulay ng Bangkulasi papuntang Bagong Bayan. Ayan, oh, daming bangka, oh. Yung iba nga ang bangka nakaano na sa ano, sa katig, nakaangat na sa balsa. Ayan, oh. Yun pa, doon pa, oh. Napaka dumi na ng ilog. May pagkakataon pa kayang ma-rehabilitate ito. Hanggang doon na yan, dire-diretso magmula sa pinanggalingan natin. Dudugtong na ng Malabon yan doon. Tara. Meron akong ano dito, meron akong hinahanap na daan para maipakita ko sa inyo yung pinaka-flood control na ginawa dito sa Navotas. Ayan, oh. Di ko lang alam kung dito nga yun. Ay, makikiraan ho. Makikiraan po. Ano malay kami dito, Sam? Yan na. Dito na. Dito nga. Oh, ito na. Di bali dito mga ka-adventure, ito yung ginawa ditong flood control. Ito, gusto ko na ipakita sa inyo, ano. Ayan. Ito yung flood control na ginawa. Hanggang doon yan, dire-diretso. Hanggang sa makarating na ng pinakadulong barangay ng Navotas. Yan ang itsura dito. Napakalaking bagay na ito, itong ginawang flood control na to. May mga ibang parte na bukas pa yan. Kasi nga, may mga bangka na dumadaan para mamalakaya. Pero dire-diretso na yan. Gagawin kasi ng flood control doon, Yun, meron na ako nakikita doon mga flood control. Yung pinaka-flood gate. Para pag bumabagyo, binababa nila yung gate para hindi pumasok yung tubig sa dagat. Gandun pa yan, dire-diretso. Napakalaking ano rin ito. Pagka mga mahilig magbike dito, may mga nagbabike din dito. Yan ang itsura dito. Bali, yun na yung ano. Nandito tayo ngayon sa pinakalikod ng ginagawang reclamation area. Ito, tinatampakan pa rin, ano. Siguro dudugtong ito dito. Parang palalawakin itong ano, pagagandahin pa yung Navotas Centennial Park na yan. At yan ang kalagayan dito ng residente ng ibang tiga Bagong Bayan, ano. Ewan ko kung Bagong Bayan ito o Bangkulasi. Yan, comment nyo na lang sa mga makakapanood na tiga Navotas. Yan, pinakita ko lang sa inyo dito, no. At least meron kayong idea dito sa ginagawang reclamation area na yan. Tsaka dito sa pinaka floodgate control ng Navotas City. At yan mga ka-adventure, sana meron akong naibigay sa inyo na panibagong update dito sa napakagandang bayan ng Navotas. At kung nagustuhan nyo, paki-like naman dyan at paki-share nyo na rin. At maraming salamat po, no. At least nagkaroon kayo ng idea sa ginagawang project dito ng reclamation dito sa tinatambakan na daan papunta ng New Manila International Airport o Bulacan International Airport, ano, pati yung pinaka-access link na ginagawa. At maraming salamat po. See you in our next adventure. At ingat po tayong lahat. And Happy Father's Day, ano. Delay na yung upload nito, kaya belated Happy Father's Day. Kasi ngayon ay June 21, Father's Day ngayon. Kaya sa lahat ng mga father dyan, Happy Father's Day. Belated po ulit. At see you in our next adventure.